2 buwan na po ako na nagbabike to work pa Manila. Tara at i-review natin kung ano nga ba yung pros and cons sa pagbabike to work dito sa Metro Manila. So hello po mga kamappers and welcome po dito sa panibagong video ng Manila Urban Fix, no? So gusto ko lang i-flex, no? Gusto ko lang i-flex yung aking bagong headset, no? Razer siya, Razer. So yeah, gusto ko lang din i-flex yung mic and all. And gusto ko lang din siya magamit. Gusto ko siya magamit sa isang content. So, yun po yung gagawin natin ngayon. So, yeah mga kamappers, kung last time, nagkaroon po tayo ng video na paano nga ba yung experience ko. Ano nga ba yung naging experience ko sa pagbabike to work dun nga sa Bulacan or sa isang province. Basically, bigyan ko lang ng quick summary. Mas madali mag-bike to work dun. Mas konti yung tao dun. Usually, mas less traffic. Tapos, mas maraming respeto yung tao dun. Pero ang pangit lang nga dun is ang layo ng pagitan. As in, yun lang yung layo ng pagitan. Yun lang yung pangit. So, paano nga po ba ako nagbabike to work dito sa Manila? So, basically, yung aking work ko lang is within Manila lang po din siya. No? Is within Manila lang po din siya. Ibig sabihin, taga Santa Mesa po ako. Santa Mesa, Manila. And then, yung pupuntahan ko po or is yung work ko is what you call this is Santa Ana, Manila. So in short, tatawid lang po ako ng 2 tulay and makarating na po ako sa Santa Ana, Manila. So in short, within striking distance lang talaga siya. Pero it's like 4 to 5 kilometers. And kapag nagbabike ako sa kapag nagbabike tour ako sa Bulacan, it's 8 kilometers. It's 8 to 9 kilometers. Pero dito sa Manila lang, sa Manila nga, from Santa Mesa to Santa Ana, head office ng aking work is mga bandang mga bandang 4 to 5 kilometers. So, tara at pag-usapan na nga po muna natin yung commute ko, yung normal commute, yung mag-jeep ka. Basically, 2 po ang sasakyan kong jeep. Isa pong punta, isa pong Quiapo punta o punta Quiapo. As pagdating po ng Kalentong o pagdating po ng pangalawang tulay, bababa po ako and sasakay po ako ng another jeep. No? Another jeep na papunta sa Santa Ana, malapit sa simbahan. Tapos, after nun, basically, ang nagagastos ko dun is 13 pesos. So, 13 plus 13, 26. Tapos, yun na papunta. Tapos, pabalik is 13 din. So, that's basically 52 pesos. So, i-calculate natin. No? 52 times 28. So, siya? Sa isang buwan, 1.4 times 12. So, 17,000 na magagastos ko every year kapag nag-jeep po ako, no? Kapag nag-jeep po ako. And also, ang pinaka-ayoko dito sa commute ko mga kamappers is 40 to 1 hour po ang aking biyahe. Imagine mo, ganun po kalala ang traffic sa Metro Manila na 5 kilometro lang po, aabutin po ako ng 40 to 1 hour, no? So, 40 papunta and then 1 hour pabalik kasi sobrang rush hour pabalik. So, ano nga ba ang mga pros and cons sa nangyari nga po sa pagbabike to work ko for over 2 months? So, ang pinakauna mga kamappers is convenience. Sobrang mas mabilis po siya mga kamappers, as in sobrang bilis. Yung 5 kilometro na yun na 40 to 1 hour sa pag-jeep, sa akin mga kamappers, 15 to 20 minutes lang. I have saved a lot of time para dito sa pag-commute. Sinasabi nga nila, ito ay isang unpaid labor, ang grabing traffic, and billion ang nawawala kapag na ka nga sa traffic. Pero fear not, ito ang ginawa ko. It is proven na nakasingit ako, mas mabilis, mas maayos. Pero ang ayoko lang dito is nakapawis siya. So, pangalawa mga kamappers is cost-effective po siya dahil technically, wala po akong nagagastos na pera. Zero. Nada. Itlog. As in, wala po akong nagagastos mga kamappers. As in, grabe. Ang laki po ng tipid ko. Yung 17,000 na yun or yung 1,000 na yun per month, nakakaano yun nakakain ako ng mas masasarap or mas mamahal na pagkain dahil nakakatipid po ako na instead na napupunta sa napupunta sa pag-commute, napupunta sa pag-jeep, natitipid ko po siya mga kamappers sa pagbabike. And of course, yung isa mga obvious naman na dito, no, isa mga obvious na pros is yung health benefits. Tanda ko, before ako mag-bike to work nung nasa Bulacan, as in, kapag akit lang ako, pagod na ako, tatakbo lang ako, pagod na ako. Ito, hindi. As in, ang ganda na po ng aking lung health. Mas tumigas na po yung mga muscle ko, mas naging dense na po siya, and mas nag-brighten na po talaga yung mood ko kasi grabe talaga po yung health benefit ng pagsa-cycling. And
dito rocket science. I-search nyo lang sa Google ano ba yung mga health benefit ng cycling. Parang magiging lower blood pressure, good heart condition. Basically, mas gaganda po ikaw physically. Mas aayos yung buhay mo. Kaya sinabi ko buhay kasi kapag maayos yung katawan mo, maayos yung physical na katawan mo, aayos din yung buhay mo. Kaya nga, kapag nag-gym ka, nag-feel good ka kasi alam mong lumalaki yung muscle mo, alam mong nade-develop mo yung denser bone, mas madaming mass sa muscle, and mas less yung magkaroon ng heart failure dahil nga ini-exercise mo yung buong katawan mo cardio-wise. So, yeah, yung health benefit hanggang ngayon, yung Bulacan ko, pati itong pagbabike sa Maynila, bike to work, hindi po nawala, and I will love the health benefit. So, of course, environmental impact, kasi hindi ka naman nag-jeep literally, yung binubuga mo na lang sa ere is yung carbon dioxide ng hinihinga mo So, in a way, mas nakakatulong tayo sa earth kasi hindi tayo gumagamit ng fossil fuels. So, imagine mo kapag lahat nagbabike, edi global warming down. Pero, para sa akin, pwede naman magkotse basta makuha lang natin yung carbon sa air or less carbon emission or tanggalin yung mga coal power plants. Anyway, ibang kwento na yan. Tapos of course, pinakagusto ko dito is yung convenience kasi yung pagka-flexibility is yun nga yung 5 is yung pagka-flexibility niya kasi wala akong defined path. Di tulad ng isang jeep, may pupuntahan, iikutan pa talaga. So in short, paano kapag may traffic ba? Ako hindi Kahit may traffic, alam ko kung saan ako patungo. Tingnan niyo po yung example na to. Kakaliwa ko ngayon para iwasan ko yung traffic sa main road at pagkalabas ko, andun na po ako sa tulay. Ganun po ka-convenient. I repeat, ganun po ka-convenient ang pagbabike. Ngayon naman guys, ang isa mga cons nito sa what do you call this? Sa bike to work dito sa Maynila. Of course, hindi naman lahat to palaging okay, no? Hindi naman palaging ayos siya. Hindi naman palaging good lahat. Of course, mayroon pa rin kasamaan. There's always bad in good. And ito yung sa mga nakita kong cons. So, yung traffic hazard, well, basically, sinabi ko nga sa inyo, yung nasa Bulacan ako, konti lang po yung namamastos sa akin, or nambabastos sa akin, or yung mga malakas yung trip. Pero dito sa Maynila, medyo tumaas siya. Yung iba kasi hindi ko na na-videoan Meron pa nga may one time, sinanggi yung bike ko. Pero natandaan ko kasi na wag gumawa ng altercation. Kasi pag gumawa ka ng altercation, paano pag makulong ka pa dahil nasuntok mo, namatay, naumpog. So parang kalmado na lang ako sa traffic. Pero yes, talaga ako. Hindi naman sobrang lakas, pero parang ginanon lang ako. Which is nakakaasar pa rin. Which is wala pa rin respeto yung mga taga-Maynila sa mga nagbibisikleta. So yeah, traffic hazard yun po talaga. So pangalawa ng mga kama-first is pollution. Of course, sinabi ko nga sa inyo kanina na puro kotse. As in puro kotse. No fucking joke. Puro kotse. And dahil dun mga kama-first, instead na yung mga fresh air ang nalalanghap ko, no? Fresh air nalalanghap ko tulad sa Bulacan. Dito mga kama-first, sobrang grabe talaga yung pollution. As in, ang lagkit ko pa uwi. Tapos, minsan mahirap makahinga kasi ang init ng kotse, yung usok ng kotse. Pero, di ko naman sinasabi every time na may ganun. Meron lang certain spots na dinadaalan ko or meron lang certain spots sa Manila na grabe yung crowded na to the point na grabe na talaga yung pollution. The other cons naman mga kamaffers is may one time umuwi akong basang-basa sa ulan. And ito po ang weather condition. Well, kapag nag-jeep po ako, no, kapag nag-jeep, at kahit pa paano merong bubong sa aking ulo. Hindi tulad sa weather conditions, isa sa mga cons, pwede kapag umuulan, basang-basa ka, or pwede kapag sobrang araw, ang init, pawis ka naman papunta work. Kaya nag-aano po ako, no, what do you call this, nagdadala ako ng damit talaga pang work. Kumbaga, meron akong damit pang bike, tas meron din akong damit pang work. So, yeah, basically, kapag sobrang init, kapag maulan, or malay mo, lumabas ka, tapos hindi pala maulan, tapos biglang umulan during the day. Tapos yung isa naman, what I call this, limited yung infrastructure kasi maraming walang bike lane, no? Marami pa rin walang bike lane. And if there is a bike lane, isa sa mga cons is, sinabi ko nga kanina, is walang respeto yung mga motorista sa'yo kasi nagbabike ka lang. So, nananaig kasi dito sa Pilipinas, mas madaming gulong o mas mahal yung sinasakyan mo. So, yeah, yung limited infrastructure and yung lack of respect, isa yun sa mga dapat natin i-keep an eye, no? Pero ako, sanay na ako magbike sa Maynila, no? Pero yung mga balak magbike to work dyan, please, parang awa nyo na. Tatagan nyo po yung loob nyo and dapat hindi po tayo maging emosyonal kasi malay mo, may lumabas na may baril, kaya delikado po mga kamaffers. And of course, yun nga, security concerns yung pinakauli na gusto kong sabihin.
pwedeng manakaw, mas maraming magnanakaw dito sa Maynila no, compared sa mga probinsya. Tapos, yun nga, yung security concern is meron tayong mga motorista na walang respeto, meron tayong mga motorista na, meron tayong mga motorista na malakas yung trip, ng babangga. So, yeah mga kamaffers, yun yung mga na-realize ko dito sa pagbabike to work pa in Manila or in a city or in an urban place. Pero kung tatanungin nyo ako, should I stop? Hell na! So, if you're going to ask me, hell na, hindi talaga. Kasi, ang laki ng tutulong ng bike to work sa akin, especially sa pagtitipid. So, kung gusto nyo pong magtipid, o gusto nyo pong maging healthy, pero grabing ingat, kailangan po ng todong ingat, ay bike to work is a really great choice for you. Pero ngayon kasi medyo maulan, pero siguro mga bandang bare months plus, o kaya early summer, yun ay mga magandang times na magbike. Hindi sobrang maulan and hindi din sobrang mainit. Pero kasi yung late summer and then early ngayong mid-year very maulan, and yung last months nga very mainit. So yeah mga kamappers, kung gusto mo bike to work, may bike to work po kayo. Pero yun nga po yung sasabi ko sa inyo, maging maingat po kayo. Pero ang pag-bike to work ay maraming pong mga benefits yan. Pagtitipid, pagiging realization, no? May realize mo fucking shit pala ang traffic sa Pilipinas, and it should be done, and it should be worked on in part of the government. Sana may ginagawa sila. Tapos yeah, yun lang. Basically, hindi ko na kailangan pahabain. So yun lang po mga kamaffers, as usual, ride bike sa safe and done, wag po lalapit sa truck and bus. And marami po akong mga videos mga kamaffers. If I'm not mistaken, 5 videos per month po ako magpo-post. So yun lang po mga kamappers, mag-ingat po kayo palagi, mahal po kayo, and of course magsuot po ng helmet, and wag lalabag sa batas trapiko. Peace!